At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Buhok ni Goldie, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Tinago nila si Goldie at pumunta sa lugar ng mag-asawang Edgar at Darla sa probinsya na walang nakakaalam kay Goldie. Naging masagana, yumaman si Darla dahil kay Goldie. Ayaw nilang makisalamuha ang bata sa labas ng bahay. Nang lumaon, ikinuha ni Edgar si Goldie nagyaya para may makalaro siya. At doon, naging malapit siya sa kanyang yaya. At nang lumaki na si Goldie, nagpunta sila sa Manila. Ay, Yaya! Naku, wala si Poppy, Yaya! Naku, saan kaya lumipad yun? Poppy! Poppy! Ay, nako, Goldie. Hanapin natin. Asan na si Pupe? Okay, Yaya. Doon ako. Doon ka din sa banda doon, ha? Ay, dito tayo magkita, ha? Pag nahanap mo na si Pupe, huwag kang pupunta sa malayo. Opo, Yaya. O, saan ko na, Poppy? Saan kaya sa nandun? Doon ako pupunta sa banda ron. Ayun! Doon sa lalaking yun. Poppy! Ibon ko yan! Hi. Kumakain ako ng popcorn. Lumapit dito sa akin. Dumapo dito sa kamay ko. Poppy, ikaw kung saan-saan ka pupunta, nag-alala ako sa iyo. Salamat, ha? Wala naman. Ako pala si... Goldie? Mami? Sino to? Daddy, siya palang nakakuha kay Poppy. Paano kasi? Takbo ka ng takbo. Si Poppy kasi, nakawala, Mami. Wala akong pakialam sa ibon na yan, ha? Ikaw, ha? Ikaw ang may kasalanan nito, Yaya. Ikaw ang may hawak sa hawla, eh. Darla, tama na yan. Ito, pera. Wag na po. Wag niyo na akong bigyan ng pera. Sige na, kunin mo na to. Goldie anak, halika na. Sorry talaga sa nangyari kanina, Mami. Okay lang yun, anak. Alam ko naman kasi na nabigla ka. Nag-promise ka sa akin, eh. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Pero alam ko, masaya ka ngayon. Dahil nandito na ako. Ito na yung wish mo na nangyari, di ba? Opo, Mami. Maraming salamat. Kasi pinagbigyan mo ang wish ko na makapunta dito sa Maynila. Siyempre naman. Kasi gusto ko masaya ka, anak. Dahil kung masaya, malusog ka, magandang ginto ang naibibigay mo sa akin. Oh, dami naman yun, Ay, kumusta naman ang pag-a-apply mo? Okay naman po. Pumasa naman po ako dun sa pinag-a-applyan ko na agency. Saan mo ba nakuha yung pambili mo nito? Anak? Alam nyo, papahinga lang ako. May isang ibon na dumapo sa kamay ko. Tapos, sinuli ko. Yun pala, mayaman yung nagmamay-ari nitong ibon na yun. Tapos,
Mayaman yung tao. Ay, Binigyan ganun ako ba? ng pera. Nako, dapat magpasalamat ka, anak. Ganon. Ay, binigyan na nga ako ng pera eh. Ay, di maganda. Teka. Maganda ba yung nagbigay sa'yo, ha? Ay, siyempre, ang ganda-ganda niya. Sobrang ganda niya. Ay, nako. Nailag kang naman kagad. Hindi nagandahan lang ako eh. Love na kaagad ang sinasabi niyo. Ay, Wala pa sa nako. isip ko ang love na Kilala yan. na kita, ho. Importante sa akin, tay, makapagtrabaho para naman matulungan ko kayo. Ay, salamat naman Itay, kung ganon. nga pala, bumili ako ng gamit nyo. Binili ko yung binigay sa akin ng pera ng babaeng nakita ko dun sa terminal ng bus. Ha? Tayo, alam niyo ba yung contact number ni Mr. Barda? Ay, oo. Oh, bakit ba, anak, ha? Kailangan ko kasi yung mga gamit niya para sa interview ko bukas ulit. Yan, tay, kung alam niyo. Sige, ibibigay ko sa iyo. Good morning, madam. Good morning. O nga pala, nakapaghanda ka na ba ng almusal ni Goldie? Opo, madam. Meron na po. Sariwang prutas, sariwang gatas, ha? Opo, kumpleto po. Very good. Oh, ano naman to, ha? Ha? Ay, madam, sorry. Kasi naubusan tayo ng itlog. Kaya hindi organic. Di ba sinabi ko na sa'yo na kailangan na masarap ang kinakain niya at malinis at kailangan healthy. At alam mo, puro organic ang pinapakain ko sa kanya. Kailangan low fat, low sugar at gluten free. Ayoko yan! Palitan mo! Okay, madam. Ayos. Masarap naman ito eh. Ako na lang kakain. Ayon sa agency, nag-aral ka daw ng criminology. Opo, totoo po yun. Kaya nga po gusto ko magtrabaho para makapagpatuloy ako ng pag-aaral eh. Kailangan din namin ng may alam sa criminology. At lalong-lalo na may alam sa mga lugar na ito. Dito. Huwag kayong mag-alala. Kabisado ko dito sa Manila. Ako po talagang hinahanap niya, no, sir? Sige po, maraming salamat po sa inyo. Ay, naku, ayan naman yung mga bodyguards. Di na ba nila nagagawa ang gusto nila? Nagsasawa na sila. O ayun o, nag-uusap. Naku, nakakainip kaya. Di tulad nila, masaya sila, may kausap. Pero ako, may pinagkakabalahan. Sana ko dito sa loob ng bahay. Sila, andyan lang, binabantayan pa ako. Ay naku, boring nga talaga.
Anak, ano nga pala ang gusto mo sa birthday mo? Daddy, gusto ko sana magkaroon ng party. Yung napapanood ko sa TV, yung mga may bisita po. Binabati ako, tapos may nagsasayaw. At tapos may nagbibigay po ng mga roses. Goldie, saan ka makakita ng mga taong ganyan? At sino ang iimbitahin mo sa birthday party mo? Wala nga tayong kilala dito sa Maynila eh. Ay, oo nga po pala. Imposible palang mangyari yon. Huwag kang mag-alala, anak. Ako ang bahala. Huwag ka nang malungkot. Dahil gagawin kong lahat para matupad ang gusto mo. Talaga, Daddy? The best ka, Daddy. I love you, Daddy. Thank you po. O, sige na, kumain ka na. Edgar, bakit mo siya pinayagan na magkaroon ng debut party? Yun ang gusto nga niya eh. Hindi na siya 18. 19 na siya. Bakit may debut party pa? Bakit? Sino bang may sabi na palitan mo din ang lahat sa kanya? Kapag napupunta ko dito, sa kwarto mo, anak, di ko mapigilan ang lumuha. Di ko mapigilan ang sakit na nararamdaman ko dito sa dibdib ko. Ang sakit-sakit. Pero di ako nawawalan ng pag-asa. Mahahanap din kita, anak. Mahahanap din kita. Laki, mahal. Umiyak ka na naman. Alam ko na naaalala mo na naman ang ating anak. Matagal wala siya. Tanggapin na natin. Hindi. Mahahanap at makikita pa rin natin ang ating anak. Si Ana. Di ko siya pwedeng kalimutan dahil anak ko siya. Ikaw ano? Okay ba sa'yo lahat? Masakit sa akin. Mika, masakit. Pero kailangan na nating tanggapin ang lahat. At huwag ka lang mag-isip ng kung ano dahil baga kung mapano ka pa. At isa pa, kung talagang buhay pa yung ating anak, sana nasa mabuti siyang kamay. At itong pagkawala niya, kailangan na nating tanggapin ang lahat. Tanggapin na natin. Nikki. Mami, ako naman po, kaya ko naman po eh. Ako na lang po ang magsuklay na mag-isa. Anak, hayaan mo lang ako sa ginagawa ko ito. Di ba, dati naman, lagi akong ang nagsusuklay sa'yo. Thank you, Mami. Anak, kailangan maaga kang matulog ha. Huwag na huwag kang magpupuyat. Bukas, kailangan na mag-prepare kami ng daddy mo. Mami, may sasabihin po ako sa iyo. Total, nag-18 na po ko. Gusto ko sana pumasya na mag-isa. Di ba anak, na pag-usapan na natin yan? Di ba sabi ko sa'yo, delikado sa labas? Hindi ko alam kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Kaya dito ka na lang. Anak, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo? Delikado sa labas. Maraming pwedeng mangyari sa'yo. Di ba pinag-aral niyo ako ng self-defense para maprotektahan ko ang sarili ko? Yan. Ang tawag mo dyan? Self-defense, ha? Pero, Mami, Goldie, ano ba? Ang gulo-gulo mo eh. Di ba ang sabi ko sa'yo,
Hindi pwedeng lumabas. Dito ka lang sa loob, ha? Ang buhok niya, naging puti. Hindi na gold. Anak, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lumabas na mag-isa. Makakalabas ka lang kung may kasama ka. Okay ba, anak? Kung ayaw mo na kasama kami ng daddy mo, huwag kang sasama sa iba, ha? May bodyguard na magsasama sa'yo, anak, ha? Para sa protection mo. Talaga, Mami? Oo, anak. Oo. Kung hindi lang ako magpapakabait sa batang ito, hindi ako magkakaroon ng gold. I love you, Mami. Salamat po. Ay, nako. Mag-isa na naman ako dito. Nandito ka nga sa Maynila. Pero, nakakulong ka naman. Boring. Silvia! Ay, Silvia, kayo naman pala, ma'am. Naboboring ka? Nakakulong ka dito? Ay, drama ko lang yun, ma'am. Ginagaya ko po yung napanood ko. Alam mo, pwedeng-pwede ka namang lumabas dito eh. Free ka na lumabas pero wala nang balikan, ha? Ay, naku naman. Kayo naman, madam. Di naman kayo mabiro. Bakit naman ninyo ako gustong lumabas? Di po ba, sabi, gusto-gusto ninyong nandito ako sa loob ng bahay? Very good kung ganon. Pero kung gusto mong lumabas, kasama mo yung anak ko, ha? Araw-araw magkasama kayo. Pero sinabi mo ba sa kanya ang ayaw ko at gusto ko? Oras na malaman ko na ikaw ang nagsusulsul kay Goldie sa lahat ng bagay, hindi mo aaminin, may kalalagyan ka sa akin. Ha? Naiintindihan mo ba ako, Sylvia? Ay, nako. Alam mo ba, naiinis ako sa batang yun. Gusto pang mamasyal na mag-isa. Kung di lang ako nakikinabang sa kanya at hindi ako nakakakuha ng ginto, ewan ko lang kung ano nang ginawa ko sa kanya. Ay, nako. Sa tagal ba naman na nasa atin ang batang yan? Pagkatapos ng mga bagay na ginawa niya, di mo pa siya kayang mahalin? Di mo pa magawang mahalin si Goldie? Ginto lang ba ang importante sa'yo? Bakit? Mas mahalaga pa ba sa ginto? Ha? Ano ba, Edgar? Yun ang mahalaga sa akin. Ang ginto na nakukuha ko sa kanya. At isa pa, wala ka ngayon. O, kung wala ang batang yan, wala. Hindi tayo yayaman ng ganito. Kaya ikaw, gawan mo ng paraan ang gusto niya. At kung walang parte, sasama ang loob ng batang yan sa atin. Syempre, wala tayong makukuhang ginto. Ha? Ikaw ang may kasalanan nun, hindi ako. Bakit kasi sinabi mo na magkaroon siya ng parte? Ay, nako! Nakakainis ka talaga. Makaalis na nga. Si Darla talaga, naging masama na ang kanyang ugali. Nagiging makasarili na siya. Di na niya iniisip na kung wala si Goldie,
Wala din kami sa posisyon namin ngayon. Marami nang gustong malaman ni Goldie. Gusto na niyang malaman ang lahat-lahat dito sa mundo na pinagkakait ni Darla. E paano kung malaman na niya ang totoo? Dahil sa paghihigpit ni Darla. At hindi lahat ng oras may tatago namin sa kanya ang lahat-lahat. Baka dumating ang araw, may magsabi sa kanya ng totoo. Lalo na ang pinsan ko na dumukot kay Goldie. Ano kaya ang mangyayari pag nalaman ni Goldie ang kanyang pagkatao? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Buhok ni Goldie, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.